What up mga solid subscribers, no? So ayun guys, no, ang dami talaga nagpi-PM sa akin guys, as in, and then to the point, pati po yung bawat upload ko ng videos guys, no, lagi talaga may nagre-request na itong video po talaga ito guys, as in, no? So pasensya na po, no? Explain ko lang, dahil po yan is meron kaming parang team building, no? Yung department lang naman, hindi pa yung pinakabuong company, no? Meron kaming team building, no? And ayun, dun sa lang namin, kaya hindi ako nakapag-upload, no? So yung mga uploads ko guys, no, usually ganoon ako guys, pag halimbawa out of town ako, talagang hindi pwede akong mag-release ng video per day, no. Ina-upload later ko siya guys, no. And pag halimbawa naman nandito ako sa aking lugar mismo, no, nag-upload tayo in real time ng mga videos na nangyayari araw-araw, no. So yung mga nakikita niyo videos, kung sakali man na hindi siya in real time na nangyayari, yun po yung mga mga upload later ko yun guys. So kaya syempre yung YouTube ko, no, as much as possible gusto ko siya maging active, gusto kong sanayin na talagang araw-araw talaga nag-upload tayo, no, kasi yun talaga yung pinaka ko guys, pinaka gusto ko, no, like yung engagements natin sa isa't isa na hindi nawawala na. So ayun, alam niyo na guys, basta pag yun in real time naman mga updates, nanonood ako and nag-upload ako pag andito ako sa aking bahay, no. So ayun guys, eto na, sobrang excited na rin akong panoorin to, no. Nung na-release nga to, no, habang nandun ako sa team building namin guys, sabi ko gusto kong gawan to, no, kaso ang pangit ng setup ko pag doon. Siyempre gusto ko yung focus ako, no. Pwede kong gawan doon guys, kaso problema, marami akong distractions, no, like kunyari, like sa kwarto may mga kasama kami syempre guys, so hindi na pwede. Although nadala ko yung laptop ko, no, alang bitbitin ko tong aking desktop guys, no. Ayun, dala ko yung laptop do, pero hindi ako tinry ko, pero hindi siya gano'ng kaganda yung setup na gagawin ko, no? Yung audio hindi gano'ng kaganda, lahat, no. So okay guys, tara, wala nang intro to, no. Tara, panoorin na po na to. Let's go. Bago ko simulan to, sa mga magkasabi dyan na ano ba yan, ang dami mong post. Kaya nga ina-analyze ko, kaya ipopost natin yung every steps or movements na hanggang sa ating makakaya, no. So gusto nyo panood yung full video na walang interruptions, like post, no, like yung link sa baba. Let's go. Okay, no? So, yung umpisa nila, guys, no? Hindi siyang usual na... Ang usual sa kasi na ginagawa ng Bini, no? Pag yung mga intro nila, bago sila magsimula ng routine, no? Yung pinaka-umpisa nila is may mga visual silang gagawin. Although dito meron, guys, pero sobrang minimal lang, no? Parang 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. So, halos 1/8 lang siya. Tapos yung 4/8 niya, no, medyo slow na lang siya, no. So hindi siya yung usual, no, kasi guys, iba nga yung choreographer nito, no. Mamaya tinatanong ko sino yung choreographer nito, pero iba siya, hindi siya yung usual na choreographer talaga ng Bini, no. Woo! I'll take it down without a chaser. Everybody knows my name. Down without a chaser to hurricane. I'm coming like a hurricane. Diba? Hindi siya basta sabay sa tayo yun. Cha-cha. Tayo nyo yung sequence doon. Cha-cha. I'll take it down without a chaser. Wow! Malaling yung music doon. Wow! May gano'n. So yung movement sa wow! Medyo ganda niya. Ayan, may heartbeat at tuk-tuk. Okay, ang angas. Ang ganda ng visuals na para tinago nila, and then nag-spread out sila para pakita kung sino talaga yung kaninong moment yan. Gusto ko yung ginawa nila rito, no. Since even number sila, no. So si Mika, share center sila ni Master Joe dito, no. Parang gitna yata si Mika rito, no? Pero ginawa na ng paraan para maging ma-highlight, hindi nasa likod si Master Joe, no? Ang ganda nito. More on sa mga Vogue na galaw tong voguing yung galaw nila rito.
to be honest with you guys, no, hindi ko na-feel yung galaw nila yun sa mismong nirelease nilang video guys, no. Pero dito sa dance practice, kitang-kita ko yung every movements nila. Talagang aral na aral nila, as in bitaw na bitaw po talaga, no. So ito yung beauty guys ng dance practice, no. Kaya mas gusto ko yung dance practice, no, kasi mas nakikita mo yung movement mas klaro, tapos hindi nag-iiba-iba ng angles, no. So mas kita ko dito, pero so far guys, napakalinis guys, as in sobrang linis po talaga guys ng performance nila rito. Ewan ko, sobrang linis. Dito pa lang guys yung chorus, tayo nyo. Wala akong makitang movements na hindi level. As in, lahat level. Pag yuko, pati yung mga hand gestures nila guys, as in. Okay, grabe. Wala akong masabi ron guys, no. Kami kasi guys, kaming mga choreographers guys, no. Kapag kami gumubuo ng at nitingnan namin yung cleanliness ng movements, no. Ang tingin namin guys, sige, nitingnan namin as individuals yung mga members, no. Like kunyari, kung gusto kong makita kung tama yung ginagawa ni Mika, okay, sige, focus ako kay Mika, okay kay Gwen, tingnan ko rin, no. Pero most of the time guys, so kaming mga choreographer, no, ang tingin namin is tagos guys, no. Laging ang tingin namin is wala kang titingnan, gitna lang, tingnan mo lang maigi guys, no. Parang ganyan. Ang daming mga members dito. Tingin ko diyan is tagos, no. Parang wala ako nakikita, para makikita ko lang diyan guys is lahat kayo as in, no. So yan, nakatingin lang ako ng diretso, hindi ako yung sige, may pitik-pitik ako minsan ng tingin ganun. Pero most of the time ganyan, no. Tapos yung tingin mo dapat yung wag ka magfo-focus sa mga mukha nila. Dapat ang tingin mo is yung saan nila, it's either dito sa lower body or banda dito, no, para makita mo guys kung tama yung leveling. Kasi pag tumingin ka sa mukha nila, mas madidistract ka, no. Kaya ang tingin mo tagos lang talaga, no. Try nyo isang beses, guys, tagos lang, as in steady lang yung tingin nyo, mas makikita nyo yung movements nila kung malinis, no. So most of the time pag dance practice guys, no, ganyan yung ginagawa ko, no. And grabe talaga yung Bini, pag ganun yung klaseng tingin na ginagawa ko, no, wala akong nakikitang mga yung kumbaga yung cleanliness ng galaw nila guys, as in sobrang consistent po talaga, no. Ang solid talaga ng Bini, sobra. Hey. Woo! Ay! Grabe yung pacing ng galaw nila guys, sobrang bilis. Kung babagyan yung music guys, is parang yung lang siya, bagay sa kanya yung sayaw na, or yung mga steps na medyo hindi ganyan ka fast pacing, no. Pero ang ganda tingnan guys, no, na binali nila, no. Ginagawa nilang fast pacing yung steps, no. Kumbaga slow, tug slow, 'di ba? Yung kumbaga yung texture, yung pinaka-dynamics ng galaw is na-master nila, no, as in. Kasi kung titingnan mo yung choreography nila guys, no, pag hindi mo na-master yung mga ganyang klaseng dynamics guys, no, ang pangit tingnan po talaga guys, no. Pero sa nakikita ko guys, ang sarap lang makita na lalakas, hihina, bigla magiging slow, kokontrolin mo yung galaw, no. As in, grabe yung control nila sa galaw po talaga, as in. And tandaan nyo guys, no, andyan na po yung choreography, pero iba pa rin po talaga guys pag halimbawang yung mga dancers na tinuturuan mo is sobrang disiplinado, no. So yan ang Bini po talaga, no. Ay! Sequence. Tururu. Parang yung music. Oh. And then nag-sequence sila. Oh. Magkabilang gilid na niya. No? Ang bilis lang niya pero ang ganda tingnan. So, both sides siya guys. Oh. Dito. Meron din dito. No? Ayan. Oh. Diba? Ang isa pa sa nakikita ko guys, baka sabihin nyo, dami ko ng post ha.
Gato, inaano ko siya guys. Kasi ang dami nangyayari guys. Kung isang bagsakan ko siya and then as a whole ko siya i-review guys, no. Baka mawala yung mga gusto kong sabihin guys as in. So, ang dami nangyayari guys. Grabing elements, no. So, tingnan nyo maigi to. Okay, focus muna tayo kay Stacy at kay si Sheena, no. So, iba yung steps na ginagawa nila. So, okay, Stacy at Sheena muna tingnan guys, ha. Nasa harap. Okay, next nating tingnan ay si Gwen and then si, who's this, Aya? Mika. Gwen and Mika. Okay, nice one. Okay, next natin ay si, so since si Aya ang nasa gitna, no? Okay, next natin si Maloy at si Colette, nasa likod sila. Oh, so sino sa pinaka-back center na? Sino sa back center? Sino sa back center? Si Master Joe. Si Joe. Si Joe, no? Okay. So, kaya ko in-explain yung guys, yan yung si Mika. Tingnan nyo yung mga every layer ng blockings, no? Isa sa pinakamahirap pag gumawa ka ng choreography, guys, no, is yung magiging maganda sa visuals, yung kahit iba-iba yung steps niyo, guys, tandaan niyo yan, no? Kahit ako, guys, nag-struggle ako sa ganyan pag gumagawa ko ng choreography, tapos gusto ko iba-iba yung steps para hindi lang siya plain na plain na yun yung steps nila, no? So, isa yan sa mga struggles namin mga choreographer, no, or baka ako nga lang eh. Hindi, pero guys, isa yan sa mga struggles po talaga, no? Kailangan maganda siya tingnan, no? Oo, pwede kang gumawa kasi ng steps na iba-iba, pero kailangan maganda siya, like babagay siya, no? So may kita mo rito yung connections po ng choreography, guys, no? Hindi lang siya basta-bastang ginawang steps. Talagang visualize to ng choreographer na kailangan mag-blend in siya kahit iba-iba yung steps niya, no? Ganda, oh. Ang ganda, guys, sobra, no? Yung connections nila, guys, no? Hindi ko man ma-explain, guys, kung anong pinaka meaning, like anong pinaka meaning kung ba't ginawa ng choreographer yon, or kung anong gusto palabasin ng choreographer yon. Kasi syempre, yung mga choreographers lang din mismo ang may alam kung bakit ganun yung ginawa niya and reason na, okay, gumanto ka dito, Mika, para si Stacy at is may ganito, and then si Colette may ganyan, no? So, yung choreographer lang mismo, guys, makakapag-explain, no? Pero for me, guys, as a choreographer, no, yung visuals nun, as in, ang linis tingnan, guys. And then may kita ko dun yung connection, no? Hindi lang talaga siya memang sabi lang na, okay, iba-ibay natin yung steps para para hindi naman lagi pare-pareho at saka para mukhang genius. Hindi, guys, no? Ang ganda talaga, sobrang ganda. Pinag-isipan talaga. And props kay Aya. Ang grabe si Aya na-deliver niya na maayos yung part na yun. Ang ganda ng nung okay, si Sheena at si Aya papunta, at saka si si Colette? Ay, Colette, si Stako. Okay, no. So, nag-adjust sila pag no, para papunta yung blockings, no. So, this time, so kung kanina, sa chorus lahat sila sumayaw, no. Dagating naman dito, silang 5 lang, and then yung the rest pumunta sa likod, no. Parang di ba? Maiba naman, no. Kasi usually, guys, pag chorus, no, yun at yun lang din yung choreography na sasayawin nyo, no. Depende na lang yan kung paano twist na gagawin, no. Pwedeng kunyari, umpisa, 3 lang ang sasabay sa chorus na sayaw, tapos yung iba parang visuals lang, and then sunod naman 3, and then sunod, last naman sabay-sabay na, di ba? So kanya-kanya diskarte yan kung paano mo siya gagawing pare-pareho, no. Medyo malawak lang yun nandito. Ewan ko, guys, pero yan, dito, yan. Nakita nyo rito si Gwen and then si Mika. Hindi ko lang sure kung sino yung tama dyan. Medyo malayo yun nandito, guys.
Yun lang, pero sobrang minimal lang naman yan, guys. Hindi natin alam, guys, kung sino yung mali dyan or kung sino yung tama or hindi na alam. Baka yun nga nila, no? So, baka in preparation to sa susunod na steps nila. Pero parang hindi eh, kasi even eh. Even siya, no? So, 1, ay hindi, I mean yung ano, yung black is 1, tapos kalikod, magtalikod, and then dito mag-isa, no? So, parang even siya. Pero minimal lang naman yan, guys. Sadyang, ano lang ako, abnormal lang ako. Ang awkward na steps na to, no? Awkward na ako, pero ang ganda tingnan sa kanila, guys, as in, no? Ang awkward niya kung titingnan nun, pero na-deliver nila na maayos, as in. Kahit ako nitingnan siya, ano bang, nitingnan ko maigi anong ginagawa sa ulo niya itong steps na to, as in talaga eh. Anong ginagawa niya? So, diba? Nag-iba-iba yung blankets nila rito, no? So, ganyan yung ginawang approach nila, no? Para maiba, no? Pero although na same yung steps na ginagawa nila, no? Gusto ko kay siya talaga, as in, kung kailangan nung mag chest out tapos yung naka-bat out, talagang gagawin niya. As in, grabe si Sheena talaga. Talagang, although lahat sila, guys, don't get me wrong, lahat sila, guys, napaka-solid gumalaw, napakalinis gumalaw. Pero pagdating kay Sheena, as in, sobrang all out niya, like, as in, like, kung, sobrang maximize yung ano niya, ano, diba? May kita niya, guys, talaga yung posture niya, guys, talagang, grabe. Oh, solid, guys, kahit ako, hindi ko kayang gawin yan, eh. Oh, iba. Galing talaga siya. Sobrang saludo ko. Wala na, di na malis yung tingin ko kay Sheena. Okay. Balik tayo sa mode na choreographer mode. Choreographer mode tayo. Choreographer mode ulit. Tama na. Okay. So, si Stako pa gano'n, and then si Aya parang pa sa taas yung kamay niya. Sana. Ang ganda nun, ah. Tingnan naman, napakalinis niyan, guys, ah. Let's go. Oh! Creative na steps na, ang ganda na. Ang smooth. Tapos circular motion yung next step. Ang angas. Ang ganda nun. Wow. Pwede kong gayahin yun. Hindi, joke lang. Ang ganda ng steps na yun. Ang liit lang ng moment ni Sheena doon, pero sobrang nag-stand out siya sa part na yun talaga, as in, no? Grabe si Sheena, as in. Grabe ka, Sarah G. Kasi isa sa maganda, guys, pag dancer ka, no? Isa sa maganda pag dancer ka is yung pag halimbawang yung movements mo is parang ayun na speaks for yourself na, no? Like kunyari, hindi mo na kailangan paano ko ba explain to, no? Kasi sa pagsasayaw, guys, no, kailangan yung lyrics ng kanta or yung music, no, kailangan interpret yun ng movements mo, no?
as in kailangan ma-interpret siya, no? Pero yun, isang magandang example doon yung kay Sheena, no? Like yung ambience ng kanta, parang parang ganun siya. So ang ginawa niya, movements niya napaka-fluid, and at the same time guys, no, talagang napaka feminine ang galaw niya ron as in, no? And solid. Napaka-simple lang guys, like walang kung anumang tricks or gimmicks like stunts, no? Talagang yun lang, plain movement lang ginawa ni Sheena, pero napaka-effective po talaga guys, as in. Ang galing ni Sheena. Okay, tingnan natin yung paano ginawa ng mga dancers sa gilid. Oh, nakita nyo naman, sequence yun, ha? Okay, nagsimula kay Maloy, paikot pa ganon, and then ay, hindi! Pag ganito pala yung ikot, Maloy, Aya, Gwen, pinakuli si Mika. Oo, kasi nung pagka biglang spread out sila. Oh, nag-iba steps dito. Ooh! Ah! Ang cute na sis na yun. Kung and then biglang, okay, ang dami namin ginagawang steps, okay, paan naman. So, ang angas nun guys, no? Kasi parang binali nila, no? Kasi, kung patitin yung maigi movements nila na like, may time na more on arms, body, and then pati sa paa guys gumagalaw na. Tapos biglang gagawin nila, may time sila na gagawa sila ng steps na napaka-isolated, no? Na biglang paa lang, and then biglang ulo lang, di ba, no? Kumbaga nga, sinasabi ko sa inyo, no, yung texture ng movements, napaka-importante nun, guys. Hindi pwedeng most of the time pare-pareho yung pinapakita mo. Kailangan binabali mo rin, guys, no, para maganda siya sa, ano, isipin nyo, guys, no, kahit sa kanta, di ba, may ganun, guys. Merong verse, merong first verse, may chorus, and then second verse, and then chorus, or meron pa, di ba, may refrain, and then yung bridge. And then, kung baka nakita nyo guys, kung baka may mga ano siya, naganda sa pagsasayaw guys, kailangan, yung approach nyo po sa pagsasayaw is, kailangan hindi siya consistent na ganyan. Kailangan, merong yan ups and downs palagi, no? Hindi pwedeng tuloy-tuloy talaga siya as in. Nice! Nice, Taco! Hindi ko alam kung parang mag-hip movements or Pinoy term, kembot. Kung kay kembot si Stako doon. Kasi ang nangyari dito guys, si Stako, siya yung gumagawa ng movements. So sa kanya nakafocus yung movements guys. Okay, so siya yung sasagot sa mga steps. O, diba? Siya yung sumasagot, no? Pwedeng hindi, pwedeng oo, no? So, hindi ko alam kung sasabay si Stako doon, no? Pero, yung kasi yung beauty, guys, pag halimbawa yung choreographer, yung routine mo is malaro po talaga, no? Like, kunyari, sobrang, hindi most of the time is pare-pare yung steps nyo, no? So, ang genius ng choreographer dito, no? Pero from the looks of it, malalaman natin yan pag tingnan natin yung ibang choreography nila, no? So, confirm natin yan mamaya, no? Kung sasabay ba si Stako sa kembot na yun. So, ayan, dati kembot siya. Tignan natin, ha? Pero kung hindi, ang ganda niya tingnan, guys, no? Kasi siya nga yung pinaka-highlight, siya yung pinaka-movements doon, no? Na sumasagot, and then siya yung nag-initiate ng movements, no? Ito na ginawa ni Ken, di ba? Okay. Nice one. Wow. Okay.
confirm natin yung part na yon. Hanap tayo ng clip. Okay guys, confirmed. So kumembot nga sa part niya. Tayo, ito. Binalikan ko yung performance video eh. Ayan, kumembot nga dun sa part na yun. No? So, I think, kasi may kita mo sa movement, tayo niya maigi. Ito, kay Stako lang tayo tumingin. May kita niyo movements niya, parang medyo umislight onte, medyo pumaling onte yung bewang niya. Parang sinabi niya, ayo nga pala, may steps na ganito. Tayo niyo, ang ganda ng adlib ni Stako dun tayo. Tayo, ayun. Tayo niyo maigi Stako, medyo gagawin yung bewang niya. Gagawin natin. Gagawin natin. Tayo niya. So ba? Up. Pero guys, napakaganda no kasi hindi siya mapapansin kung halimbawa mang hindi ka maano sa pagdating sa choreography no. Medyo napansin ko lang guys no kasi parang for me mas okay siya kung sasabayan eh. Like biglang siya yung paling, siya yung gagawa ng movements, mag-initiate ng movements and then magtatagpo kayo sa dulo na part na, 'di ba? So mas maganda siya kung ganun no. So tama nga, kaya medyo napansin ko siya. Pero galing ng adlib ni Stako doon. Then, at the same time, guys, shoutout kay Stako, no? Hindi siya nagpa-apekto sa moment, no? Na, ay, nagkamali ako. Pero, to the point, may kita nyo, guys, na tuloy-tuloy lang siya, ano? As in, pinakita niya na the show must go on po pa rin talaga, no? So, that's a true professional performer po talaga, no? Shoutout kay Stako. Siyempre, shoutout din sa Bini, no? As in, napaka-solid nila. Since, ano po talaga is, napakagaling na po talaga, napakalinis nila sumayaw, no? So, ang choreographer nila guys is si Renan and Kit Kat, no? So, hindi siya yung usual. Si Mickey Purse kasi usually guys ang choreographer talaga ng Bini po talaga. Ay, hindi, sino ba ang choreographer nila? Member ng ng TPM eh. Nalimutan ko pangalan niya, si Coach. And then Reden Blanquera and Matthew Almodovar. Siya daw yung contributing choreographers, no? Okay. Pero most of the choreographies was choreographed by Renan and Kit Kat. No? Okay. So yun guys, grabe. Kaya pala binobomba nyo ako sa aking mga comments as in. Talagang ganito pala, kaganda talaga tong zero pressure ng Bini. No? May kita mo talaga na Ito naman yung kayang ihain ng Bini po talaga, no? Yung mga gandang klaseng choreographers. I mean, choreography, no? Na kahit iba yung choreographer nila is kaya pa rin nilang ipakita yung cleanliness talaga ng movements nila, no? So, yun lang guys. I hope na enjoy nyo itong analysis video na aking ginawa, no? Hindi man ako knowledgeable to the point na halos lahat ng movements nila is may explain ko sa inyo, no? Pero kahit pa naman is I hope na naging informative ako sa inyo guys as in yun naman pinakamalaga. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo. So this is Point of Signing out. Peace, let's see.